Oh my God! Are you serious? Kahit si Rhea Lynn ay hindi makapaniwala sa kwento ni Sabina sa kapatid. Yan ang bunga ng pagiging obsessed ni Calvin sa kapatid mo at bunga ng pagmamanipula ng mama mo kay Sarina para sa pansarili niyang interes. Inispoil kasi ni Papa noon si Mama katwira naman ni Sabina. Wala na magkaisip siya ay nasaksihan niya kung paanong ibigay ng Papa niya ang magandang buhay para sa kanilang lahat. Puro trabaho ang hinatupag nito na kahit linggo'y hindi nagpapahinga. Hindi tuloy natutong Mama niya na maghigpit ng sinturon kapag kinakapos. Ginawa na lang nitong sandala ng mga Ortega kapalitang kalayaan ni Sarina. Naaawa ako sa kanila. Kanino? Kay Mama? Kay Sarina? At kay Calvin? Ano? Pagkumpirma ni Rhea Lynn. Totoo nga sigurong hinala ko na hindi rin anak ni Calvin si Patricia. Napakalakas ang dugo nila dahil kuhang-kuha ni Jay sa lahat ng features nila. Pero hindi ni Patricia kahit nakatiting. So, ano ang gusto mong mangyari ngayon? Ipapakilala mo na si Jace? Hindi si Sabina nakasagot kaagad. Magulo pa rin ang isip niya. Tama ka, naaawa ako kay Calvin. Alam na nagloko si Sarina at malaking dagok yun sa pagkalalaki niya. Pero nagagawa pa rin niyang sustentuhan si Mama at ang buong pamilya ko. Kung tutuusin, kayang-kaya niya ipakulong ang asawa niya. Aniya sa bandang huli. At babawiin ko na rin ang sinabi ko na he is manipulative creature. Nakatawang sabi ng kaibigan. Si Sabina hindi naman makangiti. Naaawa siya kay Calvin at sa mga batang nadadamay pero hindi kay Sarina at sa mama niya. Hindi ko ibibigay kay Sarina ang perang hinihingi niya hanggat hindi siya nakikipagkita sa akin. Hindi niya na ako kayang paikutin ngayon para makuha niyang gusto niya. Paano si Jace? Ipapakilala mo na kay Calvin? Marahan siyang umiling. Pagkatapos ng lahat ng nalaman ko, wala yato ko mukhang ihaharap kay Calvin. Baka isipin niyang gusto ko lang dumagdag sa sustentuhan niya. Mukhang pera na ang tingin ko sa makamag-anak ko. Ayaw ko nang dumagdag. Ang hirap naman ng kalagayan mo. Bakit ba kasi hindi na lang ikaw ang nagustuhan nun Hindi nga nautusan ng puso, hindi ba? Nagtawanan na lang silang dalawa ni Rhea Lynn dahil naging mukhang bibig na nilang dalawa ang kasibihang iyon. Abay, kailangan mo na magdesisyon kung anong gagawin mo kay Jay, Sabina. Malapit na akong umalis. Wala kang mapag-iiwanan sa kanya. Kailangan ko lang makausap si Sarina para bumalik na lang siya dito. Kung kailangan niya ng pera, mas lalong kailangan niyang pumasok sa trabaho. Kahit na magpadala na lang ako ng pambayad sa pagbabantay sa anak niya. Kailangan ko lang nang bumalik ang normal naming buhay ni Jay sa Canada. Magdamag ni Sabina na tinatawagan ng kapatid pero hindi ito sumasagot. Mas lalo tuloy siyang naiinis kay Sarina dahil parang lumalabas na sasagot lang ito kapag ito ang may kailangan. Hindi pa rin nagbabago ang kakambal niya. Siya na lang palagi ang panakipbutas sa mga pagkakataong aalis ito kung saan ito gustong magpunta. Mainit ang ulo niya hanggang pumasok sa opisina kinabukasan. Pero nawala rin ang makitang nakakagulong lahat dahil nasusunog daw ang isang barko ng Ortega Shipping. Nakalimutan niyang inis niya kay Sarina at napalitan ng pag-aalala sa kumpanya at kay Calvin. Wala pa ba siya? Kanina pa si Sabina pabalik-balik kay Lindsay. 12:00 na ng tanghali pero wala pa rin si Calvin. Hindi pa raw naapula ang sunog bagamat nailigtas na ang lahat ng mga tauhang sakay ng barko. Hindi rin siya mapakali sa maghapon. Nang tumawag si Sarina sa kanya ay bumalik ang init ng ulo niya sa kakambal. Kagabi pa ako tumatawag sa'yo, Sarina, pero hindi ka sumasagot. Bakit ba ayaw mo makapagkita sa akin para makita kong kalagayan ng anak mo? Nasa isang ospital kami dito sa Cavite. Hindi ko na kayo gustong abalahin pa, kaya hindi ko sinasabi kung nasaan kami. Ibig sabihin hindi mo siya dinadala sa bahay? Sinong ama ng anak mo? Pati ba si Patricia hindi rin tunay na anak ni Calvin? Hinay-hinay sa mga tanong Sabina. Ang lola niya ang nag-aalaga sa kanya dahil hindi na gusto ni Mama na iwanan ko siya sa bahay kasama ni Patricia. Gusto mo siyang makita? Fine, I'll give you the address. Pero wag na wag mong sasabihin kay Calvin na pupuntahan mo ko dahil ayaw ko magkaroon siya ng kahit na anong karapatan na duminahan ako sa kung anong dapat kong gawin. I trust you, Sabina. Don't ever tell anyone about my second child. Napapayag si Sabina ni Sarina na magkita sila sa Sabado kapag wala siyang pasok sa opisina. Pero dahil kailangan na nito ng pera, napilitan siyang magpadala ng 50,000 sa bank account nito.
Sabado niya na ibibigay isa pang kalahati kapag nakita niyang kailangan talaga ni Sarina ng perang yun. Hindi rin birong magkaroon ng anak na may sakit sa puso. 6:00 na ng gabi nang dumating si Calvin kasamang papa nito. Naantala tuloy ang pag-uwi ni Sabina na sana dahil baka ay may kailangan itong files sa cabinet sa silid ni Sarina at gusto niya na rin ipakitang suporta sa mga Ortega sa ganitong pagkakataon. Bagay na hindi nagagawa ni Sarina, gayong ito ang asawa at ito ang dapat na nasa likod ni Calvin sa lahat ng pagkakataon. Ano sinasabi ng insurance company na hindi kasama sa claims ang shipment natin na ito? Nagulat pa si Sabina na biglang bumungad sa kanyang malakas na boses ni Mr. Ortega habang kausap ang anak nito na si Calvin. Sa 5 shipment na galing sa Hong Kong, itong hindi kasama sa binayaran ni Sarina ang insurance papa. How did you forget to include this? That was so stupid. That was so irresponsible. Bahagya lang nakabukas ang pinto ng opisina ni Calvin, kaya't dinig na dinig sa labas ang pag-uusap ng mag-ama. Halos walang tao sa floor na yun na marahil ay mabilis agsiuwian dahil mainit ang ulo ni Calvin at ng papa nito. Si Lindsay ay bigla ring nawala sa pwesto nito. Bigla si Sabina na nalungkot para sa mga Ortega. Kahit gaano nakatagal ang mga empleyado nito, parang walang gustong dumamay sa management kapag may ganitong problema sa kumpanya. I-charge mo lahat sa kanyang kapabayaan niya. Wala na nga siyang nagawang mabuti sa buhay mo. Nag-iwan pa siya ng malaking problema dito sa opisina. And that sister of hers, does she even know what she's doing? Tigilan mo ng kabaliwan mo sa isang Torres dahil gusto ko nang maputol ang relasyon natin sa kanila. Hindi na natapos ang problema natin. Gusto ni Sabina na lumubog sa kinatatayuan na bigla bumukas ang malapad ng pinto at lumawa doon si Mr. Ortega. At sinalubong ang mga mata niya. Siguradong hindi rin ito alam na naroon lang siya sa labas at nakikinig sa pag-uusap ng dalawa. Wala siyang maapuhap na salita ni hindi niya alam kung paano ihingi ng paumanhin ang kapalpakan ni Sarina. Pagkatapos siyang titigan ni Mr. Ortega ay tuloy-tuloy din itong umalis sa harap niya ng walang sabi-sabi. Malaki na nga pinagbago na samahan ng pamilya nila dahil dati pang magiliw ang mga to sa kanila. Ngayon ay halos palayasin na lang sila dito kung hindi lang nagkataon na may shares pa sila na nasecure ng papa niya bago ito pumanaw. May maitutulong ba ako? Tanong ni Sabina kay Calvin nang maiwan ng dalawa sa opisina. I'm sorry for what happened, Calvin. Kung may maitutulong ako para forget to pay the insurance for this particular shipment. Alam mo ibig sabihin nito? Company will pay for all the damages claims and all the charges our clients. Napapikis si Sabina sa dali habang kinakalkula sa utak kung gaano kalaki ang halaga na mawawala sa kumpanya. Bilyones ang halaga nun. Pero hindi ba't ang buyer o ang shipper ang in charge sa pagbabayad ng insurance? You are right. However, the shipper of the shipment is us. Paanong may parating ang mama at ang kapatid ko na mga luxury bags, sapatos at kung ano-ano pang produkto dahil may bubuksan silang isang butik sa Makati sa susunod na buwan. My God! Tell Sarina that I won't give her money anymore because I had enough. Pag kinasuhan siya ni mama at ni Dayan ng negligence ay wala akong magagawa. Ihanda niya sarili niya at ang abogado niya. Manhid niya yata ang buo ni Sabina na katawan sa sunod-sunod na masamang balita para sa kapatid niya. Naiinis siya sa mga pinagagawa ng kakambal niya. Pero iniisip niya yung dalawa niyang pamangkin na ngayon ay nasa ospital ang isa. Anong pwede kong gawin? May sakit ang anak ni Sarina at nasa ospital ngayon, Calvin. Hindi ni Sabina alam kung para saan ang sinabi niyang yon. Kung nagkataon ngang siya, si Calvin ay matagal niya ng pinutol ang anumang sustento sa pamilya niya. That child isn't mine, so don't make it appear like I'm an irresponsible father. Do you have an idea who the father is? No, I don't care as long as they don't show anything to the public. Alam na ni Sarina kung saan siya mauuwi kapag ipinangalanda kanyang kalandian niya. Marami pa sanang si Sabina na gustong itanong pero tumunog ng telepono ni Calvin na kaagad nitong sinagot. Sa pagkakarinig niya ay ang mama naman nito ang kausap kaya't dahan-dahan na lang si Sabina na lumabas sa opisina ni Calvin dahil wala na rin siyang mukhang ihaharap. Hindi mapakali si Sabina habang pumapasok siya araw-araw. Pinapanalangin niya na lang na sana hindi niya makasalubong si Mr. Ortega dahil hiyang-hiya na siya sa mga nangyayari. Ilang araw na rin niya hindi nakikita si Calvin dahil hindi raw ito pumapasok sa opisina. Sigurado siyang namumroblema ito kung anong isasagot sa mga magulang dahil kapalpakan ni Sarina ang dahilan kung bakit walang makukuhang claims
Sa insurance ang nasunog ng mga kargamento. Dumating ang Sabado, maaga si Sabina nagpunta sa address na ibinigay ni Sarina. Isa yung ospital sa Ternate, Cavite. Na 3 oras niyang binyahe dahil wala naman siyang sariling kotse. Nagulat siya talaga nang makitang itsura ni Sarina. Hindi na ito dating sopistikadang babae na palagi naka-makeup at may kulay ang buhok. Hindi ni Sabina na-imagine na makikita niya itong nakapusod lang ang buhok at simpleng t-shirt lang ang suot. Sarina, kaganya niyakap ang kakambal. Ilang sandali silang magkayakap at hindi ni Sabina napigilan na maging emosyonal. Ito ang babaeng karami niya noon at kakuntsaba sa lahat ng kalokohan nilang dalawa sa eskwelahan. Ito ang kapatid na kasama niya na sa sinapupunan pa lang sila ng mama niya. "You look fabulous." Pinunasan din itong magkabilang gilid ng mata na hindi napigilan ng luha. Alam ni Sabina na namimiss din siya ng kapatid dahil napakatagal niyang nawala. Hindi niya nakakamusta kung anong pinagdadaanan nito dahil may sarili din siyang pinagdadaanan. "Sarina, anong nangyari sa inyo ni Calvin?" Hinila nitong kamay niya, imbis na sumagot. Pumasok sila sa isang pribadong silid at tumambad sa kanya ang isang batang lalaki na kung ano-anong aparato ang nakapasak sa katawan. Piniga ang dibdib ni Sabina sa nakitang kalagayan ng bunsong anak ni Sarina. Kulang na lang ay yakapin niya ito ng mahigpit. He is JD. 6 months old na siya sa susunod na linggo at sinabi ng doktor na pwede na siyang sa open heart surgery. Bakit? I mean, paano siya nagkaroon ng sakit sa puso? It was my fault. Palagi kami nag-aaway ni Calvin dahil hinihingi kong kalayaan ko sa kanya. He didn't want to set me free because he pledged to make me suffer for the rest of my life. Hindi ko siya mahal, Sabina. Kahit pilitin ko, hindi ko magawa. O Sarina, sana dinaan mo na lang sa korte ang lahat. At sa palagay mo ba, kaya kong labanan ng isang katulad niya? Si Mama, hindi tinanong ni Mama kung masaya ba ako sa buhay ko. Bakit hindi ka nagsasabi ng problema mo sa akin? Natatawagan mo naman ako kung kailan mo gusto. Ewan ko ba, siguro kasi sinisikap kong kayanin ang problema ko. Kahit nang hirap-hirap. At alam ko rin na hindi ako pwedeng pabayaan ni Calvin dahil siyang may gusto na itali pa rin ako sa kanya. When JD was born and we found out his condition, I had no choice but to agree to keep our marriage. Kaya wag niya akong pagdamutan ngayon dahil siyang may gusto nito. Nasaan ang totoong ama ni JD? Ellie, nasaan siya? Bakit si Calvin ang nagsusustento kay JD? Siya bang kasama mo dito sa Cavite? No, he left when I refused to break up with Calvin. Umalis siya? Pero paano anak niya sa'yo? Nagpapadala siya ng pera para sa anak niya. Pero maliit lang naman ang sahod niya sa Singapore. He just had to leave because he cannot stand the idea that I'm still married to Calvin. Hiniwalayan niya ako dahil ayaw niya na maging kabet habang buhay. O Sarina, paano ka bang napunta sa ganitong kalagayan? Bakit ayaw kang pakawalan ni Calvin? Simple lang naman ang rason, Sabina. Gusto niya akong parusahan. Gusto niyang miserable din ang buhay ko katulad ng kung paanong miserable ang buhay niya. Ngayon, dahil ibang lalaking minahal ko, he is so cruel. Gusto ni Sabina sasalungatin si Sarina dahil agabriado din naman si Calvin sa mga nangyayari. Pero mas kailangan ng kakambal ang simpatya niya ngayon. Saan operahan si JD? Magkano daw ang kakailanganin mo para sa operasyon? 1 million. Kaya ako nilulunok ang pride ko na manatili sa piling ni Calvin ay dahil kailangan ko ng pera niya. Hindi ako maintindihan ni Ellie kahit na kailan. Pero ina ako, handa akong isakripisyong kalayaan ko. Mabuhay lang ng maayos ang mga anak ko at may pagamot ko si JD. Niyakap niyang muli si Sarina nang humagulhol ito ng iyak. Kahit man siya ang ilagay sa ganong kalagayan ay ganon din marahil ang gagawin niya. Isa na rin siyang ina at gagawin din niya kung anong makakabuti para kay Jace. Ibig bang sabihin, babalik ka kay Calvin kapag natapos ng operasyon ni JD? I had to, pero wala pang katiyakan kung kailan dahil matagal ang recovery. Ang kakailanganin ni JD bago ka siya pwedeng iwanan. Matanda na rin ang nanay ni Ellie, kaya't hindi ko na pwedeng ipabantayan si JD. Napabayaan ng gustong anak ko, kaya lumala ang kondisyon niya. Kung alam ko lang na ganitong kalagayan mo noon ay noon ko pa sana ako umuwi. Ang sabi mo lang kasi sa akin hindi mo na kayang pakisamahan si Calvin. Totoong hindi ko na kayang pakisamahan ng lalaking yon, Sabina. Pero nang lumalang kondisyon ni JD ay wala akong ibang pagpipilian kung hindi ang magmakaawa sa kanya. I need this money. Kailangan ko ng tulong mo para makakuha ng pera sa kumpanya
at mabuo kong 1,000,000 na kailangan sa operasyon. Nakikiusap ako. Kung 1,000,000 lang ay meron naman siya, pero nakalaan din yun para sa anak niyang si Jace dahil siya lang ang nagtataguyod sa anak nila ni Calvin. Kapag nagkagipitan, hindi niya gusto kung kani-kaninong lalapit para mo protektahan si Jace. Alam mo bang nasunog ang isang barko? Lula ng shipment ng biyanan mo? Hindi ni Sabina sana gustong dagdagan ang mga alalahanin ni Sarina, pero mas maganda na aware ito sa pwedeng mangyari. Tumawag na si Calvin sa akin kahapon. His mother wanted to sue me for negligence. Anong gagawin ko kung kasalukuyan nang nasa ospital noon si JD at nag-aagaw buhay? Mali ko bang masusunog ang barkong yun kung kailan pa hindi ko nabayaran ng insurance? Hindi ka natatakot sa kanila? Kapag natakot ako, mas lalo kong sisindakin ni Calvin. Ipakulong nila ako kung doon sila masaya. Pero siguraduhin nila na hindi nila pababayaan ang mga anak ko. Kung sa katapangan para sa mga anak ay higit ni Sabina na hinahangaan si Sarina ngayon, hindi na nga sarili nitong iniisip. Pero mali pa rin ang ginawa nitong pagkakaroon ng anak sa iba. Sana'y na kontento na lang ito na nakipagrelasyon kay Ellie nang hindi na nadami ang mawalang muwang sa bata. Sa huli na nga ako si Sabina kay Sarina, natutulungan niya itong makalikom ng 1,000,000 piso. Hindi pa rin niya ito matitiis lalo na't nakita niya kung paano nagsasakripisyong kakambal para ibigay ng maayos na buhay para sa mga bata. Pagkabalik ni Sabina sa Maynila, si Patricia naman ang dinalaw niya. Malinaw na sa kanya ngayon kung bakit nanatili sa mama niya ang bata. Hindi ito isang Ortega at ang ibinibigay na sustento ni Calvin ay alang-alang lang sa kasunduan ng mag-asawa na hindi maghihiwalay kapalit ng maayos na buhay hindi kayang ibigay ni Ellie. Napakamasalimuot ng buhay ng kapatid mo, Sabina. Sigurado ka bang hindi ka babalik sa Canada para maprotektahan mo si Sarina? Hindi ko pwedeng pabayaan ang kakambal ko, Realin. Kapag umalis ako at hindi siya pinadala ng pera ni Calvin, ay baka hindi pa matuloy ang operasyon ni JD. Kawawa naman ang bata. Ano? Talagang magstay ka dito? Wala nga akong choice eh. Hindi ko pwedeng pabayaan ang kapatid ko. Nangako naman siya na kapag gumaling na si JD, babalik siya ulit dito para magtrabaho sa kumpanya. And you believe her? It only takes a month or two. Iuwi ko na lang si Jay sa bahay pero sasabihin ko sa katulong na itagong anak ko sa silid kapag dadalaw si Calvin doon. Kinsenas at katapusan lang daw yon. Nagpupunta doon para pasahurin ng mga katulong. Are you sure? Oo, kailangan lalo ako maging malapit kay Calvin nang mabantayan ko mga kilos niya. Maabangan ko siya kapag dadaan siya kay mama. Sasabihin mo ba sa mama mo kung sinong ama ni Jace? No, I would try to keep the truth away from them. Kung maginala sila, bahala sila mag-isip ng kung ano-ano. Pero hindi siya anak ni Calvin. Walang makakaalam ng katotohanan yon. Lalo na ngayon na hindi na magandang tingin ng papa at mama ni Calvin sa mga Torres. Kulang na lang ay hukayin ni Mr. Ortega ang libingan ni papa para isauli na lang ang kandila na pagkakaibigan nila. Dumating si Dennis ng sumunod na linggo. Nagkayayaan silang mamasyal sa isang private resort para maipasyal na rin si Jace. Pauwi na rin sa Realin sa bahay ng mga magulang nito sa Ilocos bago ito bumalik sa Canada. Kahit paano'y nawala sandali ang mga problemang kinakaharap ni Sabina sa mga Ortega. Naibigay niya ang 50,000 na kailangan ni Sarina. Sa susunod na buwan naman niya, ulit po problemahin ang 100,000 para patuloy na matustusan ng pagpapagamot kay JD. Ang sabi ni Sarina ay nagpapadala naman daw si Ellie ng panggastos nila sa araw-araw bagamat sa ina ng lalaki pinapadala dahil hindi nag-uusap ang dalawang dating magkarelasyon. Napagod na raw si Ellie na maghintay. Kung kailan makakalaya si Sarina sa kasal na hindi nito dapat sinuong noong una pa lang. Sa susunod na linggo mo na lang iuwi ang